Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga Lodi. At ayun na nga mga idol, no? Tuloy-tuloy pa rin ang pag-up trend ng ibang mga coins mga Lodi. At syempre, kanina pasensya na kayo, na-mute pala kanina. Hindi ko napansin kasi may kumatok eh. Kala ko kung sino, tapos pagbalik ko, akala ko naka-on pa rin yung mic ko, naka-mute na pala. Naku, bad trip na ako eh. Nung may nag-comment, saka ako lang napansin na laman eh. So, grabe. Sorry. Bawi tayo ngayon mga idol. Uy, naku, ngayon ko lang nakita tong wallpaper na to ha. Si Kenshin ng Amakakiro Ryuno Hirameki. Ayan, mag-start na tayo. Check natin ang crypto bubble natin. So, dito mga Lodi, may napansin lang ako. So, kanina, di ba, news natin yung partnership ng Cronos tsaka ng B-Chain. So ngayon tingnan nyo, si B-Chain, nako mahabol si B-Chain. Sa hours to mga Lodi. Sa day, medyo mas mataas pa nga siya sa day diba? Tapos yung Lion, etong Lion, ngayon ko lang to nakita mga idol. Biglang naging rank 96. Etong Lion mga Lodi, no? So check natin yan. Check ko nga yung Lion na yan. Baka kasi bago lang siya o matagal na ba siya. Loaded Lions ang pangalan mga loads. At tignan natin kung ilan ng max. Ay grabe, ano lang pala to, March 3. Mga idol, 2025. So ilang buwan pa lang, March, April, May, June, July, August. Ay grabe, kalahating taon na rin pala to. So 2025 kasi. So 6 months na rin pala to mga idol. Pero ngayon, pumping siya. At kung titignan nyo sa, wala pa siya sa 1 year 6 months pa lang Pero, 26% siya sa 30 days pero 63% sa 7 days, sa isang linggo. Grabe, no? So, punta na tayo sa ating mga news muna, mga idol. Ayan. Eto mga Lodi, mag-global news muna tayo. Punta muna tayo kay Daddy Trump mga ids. No? So sabi dito, President Trump says, US is no longer funding the war in Ukraine. So, grabe no? So, parang na-disappoint na siguro si Daddy mga Lods kasi syempre ng mga nakaraan, pinipilit niyang pag-ayusin ang Ukraine at ang Russia, pero parang matitigas yung ulo mga idol. So ngayon, bahala na ang NATO mga Lods. Kumbaga, parang bahala na ang NATO sa Ukraine, no? Kung gusto niyo suportahan yung Ukraine, kayo nang bahala. Pero US, negative na daw si Daddy dyan mga Lods, no? At syempre, eto naman. Punta muna tayo kay Daddy Trump versus Fed, power struggle over central bank. Alam nyo, ito na nga yung dapat nabalita ko ito nakaraan, nakalimutan ko lang isama. Pero si Trump moves to fire Federal Reserve Lisa Cook, no? Ito yung parang black American na babae, has set off a legal and political storm, testing how far a president can go in reshaping the Fed. So gusto niyang i-fire to, kaya lang nag-post na din si Lisa Cook na you have no power here Kumbaga, hindi mo ko kayang i-fire. So, parang sinasabi nga dito, testing how far a president can go in reshaping the Fed. So, kasi, kung dadami yung allied ni Trump, mga Lodi, sa Fed, mas maganda yun, no? Kasi, syempre, kahit pa paano, botohan pa rin naman doon kung mag-rate o hindi, mag-rate ka to, hindi. I don't know. Pero, parang pag marami yung allies niya doon sa Fed, mas maganda daw. Kaya gusto niyang i-fire to si Lisa Cook para mag-appoint siya, no, ng papalit para maging allies niya. The fight comes as a market brace for a pivotal interest rate decision in September, with inflation is still above target and tariffs threatening higher prices. By pressing on Cook and leaning on Chair Jerome Powell, Trump is challenging the Fed independence, raising questions about the future of US monetary policy and the dollar's global dominance, mga idol. Sabi niya sabi nga dito, ito pala yun. Lisa Cook defies Trump, says she will not resign. Parang sinasabi niya lang na, hindi mo ako kaya, min.
'Di ba? So, hindi niya alam nyo, parang nadagdagan tuloy yung away-away sa Fed mga idol. No, kasi parang sinabi na nga ni Trump, ay ni Jerome Powell na sige na nga, parang naging na siya, dovish na siya 'Di ba? Parang may chance na mag-cut ng rate sa 17 ng September. Pero ngayon, biglang pe-pressure rin ulit sila ni Trump. Ano kaya mangyayari? Mga lodi, baka maunsyame. Baka maunsyame pa. Mga lods. Na? Speaking of Trump, eto, US school shooter identified as a transgender Robin Westman who posted kill Donald Trump hours before attack. So, alam niyo naman mga idol na nung mga nakaraan nagkaroon ng mga shooting, lagi naman may shooting dyan sa US lalong-lalo na sa mga eskwelahan. At syempre, hindi ko sinasabing pero yung open naman si Trump pagdating sa mga transgender, mga lodi, parang medyo ayaw niya ng mga ganun di ba? So sabi niya nga, once na kung sinong eskwelahan yung tumatangkilik sa mga ganun, tatanggalan niya ng pondo, di ba? Yun yung sinabi niya. So, siguro natural lang na magalit yung mga ganito, yung mga transgender, mga idol, no? So, yun. Naalala ko tuloy yung sa broad kasi namin meron mga gay, no? May mga bakla. Plus meron din akong tropa doon na lasenggo lang makulit. Tapos yung pinipilit siya. Pati nung siya, ba't siya bakla? Ganun. Ayoko sa katawan. Parang pinanganak ako na hindi ito yung katawan ko. Ayoko sa katawan ko. Everyday gumigising ako, ayoko sa katawan ko. Mga ganun yung brand din namin yun pero Sigma tawag namin. Tapos, sabi ng tropa ko, ako din naman tingnan mo yung katawan ko. Ayoko din everyday, gumigising ako, ayoko sa katawan ko. Kasi malaki yung tiyan niya. Lasing ko kasi yun Tawan-tawa lang ako, alaala ko lang. Yun lang, sinir ko. Tapos ito na, punta tayo dito. Nako, tayo talaga mag-load na ito. Argentinian President Javier Milei rush out of election campaign. Nako, pala sa kanila ngayon, campaign time. No, in pickup truck after crowd threw stones and battles with him. At him. So parang ang kasi dito mga lodi, si Milei, parang tropa ni ni Trump to tsaka ni Elon Musk di ba? Kumbaga, goods na goods sa kanila to. Pero ngayon sa Argentina, medyo siguro yung mga opposition to na nambabato sa kanya habang nasa siya, pickup truck. Ba't kasi sa pickup truck? Ayan. Mag-play na ito. Kanina ko pa ito mga lodi, sayang. Huwag na yan. Yaman na nga yan. Ito. Nevada. Ito medyo malupit to mga idol, no? Umaatake na naman ang mga hacker sa mundo. Nevada paralyzed by a massive cyber attack. Nevada has been crippled by a sweeping ransomware strike that shut down public services statewide. Grabe to mga idol. Closing the DMV offices, knocking out police dispatch line, and forcing Governor Joe Lombardo to suspend in-person services. No, tapos ayan. State officials now admit personal data. Nako, delikado to kasi baka may personal data may have been stolen. Though the extent remains unclear. Cyber experts warns smaller government. Nako, baka next na yung Pilipinas dito, mga idol, smaller government Cyber expert warns smaller government are the new prime target for hackers, with Nevada now added to the growing list of victims. Restoring systems will take time as investigators work to fully eradicate the threats, no? So grabe mga idol, no, itong ransomware strike na pag cyber attack. Alam nyo, isa to sa mga delikadong mangyayari mga lodi kasi 'di ba sabi nila magkakaroon tayo ng mga war, ganyan. Pero yung cyber war, mga lodi, matindi din yun. Mga lods. Kasi yung mga nakatago o yung mga, yung mga records. No, halimbawa, yung mga records ng mga empleyado. Kapag ginulo nila yun, mga lodi, talaga malaking problema yun. Halimbawa, syempre, lang sa mga police or sa mga government employee, doktor, teacher, syempre may mga loans yung mga yan. 'Di ba? Kapag yung cyber attack ginulo nila yan, magugulo yan, hindi nila alam kung buburahin nila yung mga utang. Yeah?
Buray natin yung mga utang ng mga empleyado. Pak, nako, magugulo na naman yung ano. Which is good yun sa iba. Totoo, kaya lang hindi rin obra yun kasi meron silang mga payslip eh. Diba, papasa lang nila yung payslip nila, malalaman na, oh, ito pala, makulit ka sa inyo ha. So, ayan. Pero magugulo, mga lodi, tatagal. Pati yung mga, baka may chance pa na makapagkurakot yung, samantalahin pa ng mga iba yun para mangurakot, mga idol. Diba? Mas maganda yung i-hack nila, yung mga account ng mga nangungurakot sa Pilipinas. Ganun na lang, no? So, ito pa. Nako, ito Justin to, mga lodi sa Philippines to, mga idol. Oops, may tumatawag sa akin kanina pa yan. Si boss. The BSP has slashed the policy rate by 25 basis points to 5%. Grabe, meron pala tayong ganito. Akala ko sa USA lang to. Parang di naman natin nararamdaman to, mga idol. This is the third consecutive rate cut this 2025. Oh. Ayan, sabi dito, ang excitement nasa US, hindi nasa Pinas. Oh, ayan. Sa September 17, Justin Malacad. Oh, ayan, sabi niya kasi, US kaya kailan? Oh, sa September 17 yan. So, pero, andito yan, mga lodi, nag-i-exist yan. So, binuwasan ng 25 basis points, mga lodi. So, 5% na lang ating inflation daw ata. Oh, ayan. So, punta tayo dito. Ito si Senator Bam. Ayan, ha. Senator Bam Aquino advocates for the Philippines to leverage blockchain technology at the Manila Tech Summit hosted by Fintech Alliance PH. Senator Aquino highlighted the potential of blockchain to promote transparency and accountability, which is good to, mga lodi. Kasi sa blockchain, mga idol, matatrack mo lahat ng transaction, lalo na nung mga politikong mga sutoy, di ba? Lahat yan, matatrack mo. May kita mo kung saan pinunta, saan pinasa, ano nangyari, di ba? He further announced plans to introduce a bill in the coming weeks that proposes integrating the national budget onto the blockchain. Tama. At ako dito, mga lodi, goods ako dito. Mga idol, no? Para maging transparency. Kumbaga yung transparency ay nandyan. Mga idol, maging transparent pala. Maging transparency. Maging transparent. At yung transparency ay nandyan. Ganun dapat yun. O, yan ha. Grabe, di ba? So, gusto ko yan, Senator Bam, mga idol, no? Ayan, gusto natin yan. Tapos, dito na tayo. Nako, balita tayo sa SHIB ngayon. Nanganganib daw yung SHIB, mga lods. No? Meron pa naman tayong konting kapiranggot na SHIB. SHIB is stuck in limbo, sabi. Price hovers near 0.40125 with support at 0. Ayan, no? Hindi ko na, ano, resistant around this one. Whales are quietly accumulating but a 95% drop in burn rate is raising red flag. Kasi ng mga nakaraan, ang tataas na ng burning rate ng SHIB eh. Tapos lately, bumaba yung burning rate nila. So, hindi natin alam kung bakit. So, siguro yun yung reason kung bakit medyo nagda-drop, no, yung ating Shiba Inu. Next move breakout to 0.000015. O, ayan na yun, mga lodi, no. Traders are watching. Pero, wag yung tutulugan to, mga lodi, dahil may chance na medyo isa kasi yung SHIB sa mga goods na meme coins for me, ha. For me, mga lodi, sa research ko lang. Dapat niya hindi na siya meme coins kasi sobrang dami ng partnership niya eh. So, hindi ko alam, ha. Pero for me, goods yung SHIB bilang meme coins. Kaya, kung maglalagay kayo, siguro, kapiranggot lang, bahala kayo, mga lodi. Hindi ko sinasabi bumili kayo niyan, ha. No? Kasi ang inaano ko lang, sa mga meme coins, isa to sa mga magaganda bukod sa Dogecoin. Siyempre, yung Dogecoin, king of meme coins yun. Parang ito kasi yung pangalawa eh. Tapos sumunod na yung mga Pepe, Floki, ano pa? Marami pa, di ba? O, yung mga yun. Dog whip hat, yung mga yun, mga lods, no? Pero for me, ito, isa to sa mga magagandang meme coin. So, ngayon, medyo nasa bingit sila, pero alam ko, at sa tingin ko, medyo babawi tong SHIB, mga idol. Another one. Mastercard double down on stable coins. Naku, parang gusto ko na kumuha ng Mastercard. Mahirap pa kumuha ng Mastercard, boss. Ano yun?
Bangko? Hindi, Ano? yung brand ng ano, may Visa, Mastercard. O yun, maganda sa Mastercard, may Ripple eh. May XRP. Kuha tayo na. Mastercard double down on stablecoin. The payment giant is teaming up with Circle to enable USDC and EuroC settlements for merchants across Europe, the Middle East, and Africa. So parang pangkalahatan na mga idol, no? So goods to, mga idol, no? Ang kanilang Mastercard. Siyempre may mga ano pa yan, yung mga golden, no? Kumbaga kung ilan na yung ano mo, limit mo, may mga ganun yan, di ba? Alam ko lang yun sa sa Okada. Sa Okada may mga yung tropa ko meron na siyang golden golden ba o diamond card. Basta mga ganun. Yung tropa ko malupit dun eh. Tapos eto naman. Korea's first Bitcoin treasury is here. Wow, good to sa Bitcoin ha. Bitplanet is set to become South Korea's first global Bitcoin treasury company with an initial buy of $40 million in BTC. So pinaka parang pondo nila $40 million worth of BTC, mga idol, no? So goods to, mga idol, no? Ako kasi yung iba sinasabi may mga ang bias ko talaga, alam niya naman, XRP, pero hindi ibig sabihin na ayoko nang umangat yung Bitcoin, yung Ethereum, kasi pag umangat yung Bitcoin tsaka Ethereum, damay lahat, mga loads. Alam niyo naman yun eh. 'Di ba? So gusto rin natin na umaangat 'yan. Tsaka alam naman natin na magta-travel yung asset diyan palipat-lipat. Alam na naman natin yung every phase ng bull run. So hindi natin kailangan maging kumbaga maging XRP tapos galit ka dito, galit ka diyan, o kaya Bitcoin Maxi ka, galit ka dito, galit ka diyan. Ba't ganoon, 'di ba? Mas maganda okay na lang lahat, mga lodi, no. Although wala kang ganung coins, okay lang 'yun. At least makakatulong yun sa pag-angat ng coins mo. Di ba? Pag lumipad yung Bitcoin, imposible hindi niya mahatak lahat ng coins na binili ko. Ganoon din sa Ethereum, di ba? So, goods na goods yan para sa akin. Tapos, eto. Biglang naging ganito, no? Nakita ko lang kasi ito kay Jacob King, tapos tinanong ko kasi dito si Grok, mga lodi. Kasi lagi niyang sinasabi to. So, babasahin lang natin, ha. Sabi dito ni Jacob King, Tether printed another 1 billion unbacked, no? Unbacked USD out of thin air. Fresh fuel to artificially prop up Bitcoin as real demand plummets to yearly lows. The entire market runs on manufactured liquidity. What could possibly go wrong? So parang sinasabi niya rito, nagprint na naman ng out of nowhere, no, yung Tether para suportahan yung Bitcoin, no, bumili ng Bitcoin. Yun, tinanong ko si Grok. Nahaba kasi yung sagot niya. Totoo ba na nagprint yung Tether ng 1 billion unbacked USD? So ang parang sinagot ni Grok sa akin nun, may mga issue daw dati na ganun si Tether, no? Mayroong mga issue dati pero hindi napatunayan. Parang ganun. May mga issue hindi napatunayan. Tapos ngayon, yung post daw ni Jacob King na to na 1 billion na unbacked USDT, pwedeng hindi. Pwedeng, parang ganun yung sinabi niya, hindi niya rin masagot eh. Nung binabasa ko, mga idol eh. Pero mas lamang yung parang fake news daw to. Pero totoo naman daw na nag-print ng 1 billion. Pero ang hindi siya sigurado dun sa unbacked, no, na USDT. No, yun yung parang di siya sigurado. Kasi nga daw may mga issue na dati si Tether na ganito, na ganyan, na hindi nasasagot. Kaya hindi sila nakakapag-comply sa MiCA. May nabanggit pa kay MiCA nun eh, ganyan eh. So ibig sabihin, pwedeng peki yung unback, pwedeng totoo din. Parang 50-50 siya dun eh, mga loads, no, yung sa tinanong. May ang haba kasi nun yung binasa ko. Na-curious ako sa ano niya kasi lagi nag-ano to si Jacob King. Sabi ko, sobrang galit niya ito sa Bitcoin. Tanungin ko kung totoo. Pero yun lang yung sinabi niya. Ayun yung parang sagot sa akin ni Grok. Parang totoo na nagprint ng 1 billion. Yung out of nowhere o yung unbacked, medyo 50-50 pa siya dyan. Parang ganun, mga idol. Nako, eto na. Ito na, mga idol. Isa to sa mga maglilupit na news natin ngayon, no? Kasi kakabalita lang natin ito nakaraan. Lupit eh, no? Pag binabalita natin, biglang lumalabas siya sa main news. Wait, what? Sabi dito, the Sandbox game shutting down. Nako, kakaano lang natin ito, di ba?
at sinilip natin yan, Illuvium, Gala Games, Sandbox, Star Atlas, Ronin, no? Tinignan natin yung mga gaming mga coins na yun. So sabi dito, the Sandbox game shutting down, 50% stop cut, no? Kumbaga tinanggal nila yung 50% ng mga staff nila. 'Di ba? 5 global offices close. Oh, global office nila 5 na yung nagsara. Founder Sebastian Borget and Arthur Madrid step away. So nag-resign na tong dalawang founder nila, si Sebastian tsaka si Arthur. Ngayon si Robbie Yang from Animoca Animoca brand to Si Robbie Yang from Animoca brand takes over as a CEO. So ang bago na nilang CEO ngayon is si Robbie Yung. Oh. Pero a meme coin launchpad is apparently on the way. Oh. Tapos, only a few hundred daily active users left. Sandbox down 95%. Web3 gaming officially dead now. Ayun na nga yung sinasabi natin, mga Lodi. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ano yan? Tawag dito? Parang, wala na naman sa bibig ko. Sa dila ko yung mga sasabihin ko. Nung unang cycle is parang meme coin di ba? Meme coin cycle. So nung nakaraan, di ba, nung nakaraan sa atin, di ba, naging NFT. NFT, yung mga play to earn tulad ng Sandbox, Axie Infinity, di ba? Tapos ano pa ba? Yung Crypto Blade, di ba, yung mga ganun. Ayun yung mga nauna, yung mga gaming gaming. Ba yan? So ngayon, utility na kasi tayo ngayon sa tingin ko Parang utility era. Parang gawin ko na lang era. Hindi ko masabi yung nawala sa dila ko yung words So nung nakaraan, 'di ba? Gaming era, mga Lodi, no? Gaming era, NFT era, mamahal na mga NFT doon, Cyberpunk, yung ano pa ba yun, yung monkey something. Tapos sobrang mamahal. Talagang umaabot ng milyon, pati dollars, $1 million. So sobrang tindi nun. Ngayon, utility na tayo, no? Utility era naman. Ngayon, mga idol, 'di ba? So bagsak na ba? Nako. Ano na ba mangyayari sa mga gaming era natin? No? Mawawala na ba sila? Paano na yung mga pinondo dyan, yung mga artista, celebrity? Wala na, kalimutan na lang. 'Di ba? Paano yung mga Axie ko? Wala na. So dito natin masubok to, mga idol, no? Siguro meron mga matitirang malulupit diyan. Talagang binala ko talaga, mga lods, bumili. Kaya lang wala pa akong pambili ngayon, nag-iipon pa ako. Pero bala ko pa rin talagang bumili ng mga ng Illuvium tsaka Gala. Yung dalawa na yun yung parang, kasi ayun yung tinano ko Ayun yung pinuntahan ko yung page nila. Goods pa rin naman, nagpapa-tournament pa sila. Meron pa sila mga event na nagaganap. So may chance pa. Sa tingin ko may chance pa na makaahon yung mga coins na yun. Although maliit lang naman ilalagay ko doon, gusto ko lang malagyan kahit papano. Syempre yung Ron, gusto ko rin. Although meron na ako dito sa aking Ronin wallet, no? Yung mga naipon ko na nilalaro ko pa rin hanggang ngayon. So, gusto ko pa rin. Pero yung Sandbox kasi medyo hindi ko to talaga na, kahit dati, hindi ko to na tripan kasi nung na-introduce ako dito sa Sandbox, ang mahal na. Baga parang nasa all-time high na sila, na-promote na sila ni Snoop Dogg, na-promote na sila ni Eminem. So negative na ako magpapomo doon. So nung bumagsak, wala na, bumagsak na rin lahat. No? So hindi natin alam. So ang sa tingin ko lang, mga idol, kung ano yung mga malulupit at matitinding mga project, no? Ayun lang yung may iwan. At sa tingin ko rin, isa dun yung Ronin Network. Alam niyo kung bakit? Kasi naranasan na ng Ronin Network yung bear market Bull market, bear market, tas ngayon pa bull market ulit. Saka pa ba sila mawawala, mga idol? Sa tingin ko, matitira yan. Yung Illuvium, hindi ko alam. Sa tingin ko, may mag-sponsor lang dun. Siguro kulang na sa budget yung Illuvium, mga idol
tsaka yung yung Star Atlas kasi sobrang ganda ng games dun, mga lods. Hindi mura gumawa ng mga AAA games, mga idol. Kaya siguro naubusan sila ng budget, di na nila alam kung anong gagawin nila. Wala na silang budget siguro, ewan ko lang kung ngayong bull run siguro, kung magkakaroon sila, kung willing pa silang ituloy yun, baka magkaroon sila ng mga event niyan, mga lodi. So ayun lang. So nalulungkot ako dito sa Sandbox. Isa pa naman to sa dinaanan natin noong nakaraan, pero grabe kasi 95% yung drop no. Sobrang tindi niyan, mga idol. So ito naman. Eto, magaganda rin yung news nito sa XRP. Ripple just went global through the back door, no? Sabi dito, mga lodi, while the world was distracted, no, habang kayo ay distracted lahat, Ripple quietly invested in Tazafy. Tazafy, ano ba yung Tazafy? A Singapore-based payment giant moving 10 billion annually across 70 plus markets, mga idol, no? This isn't a startup play. This is the new Swift. And XRP is the engine. So, nag-partner pala sila sa Tazafy. So, another partnership na naman. So, hindi ko nababasahin itong mga mahabang to, mga lodi. Pero, ayun na yan. Sa madaling salita, no, in layman's term, meron na naman silang bagong partner na magpapalupit sa Ripple at sa XRP. And then, ito, pakinggan natin to. Gusto ko mapakinggan nyo to, mga lodi, no? Si Gupta. Former Ripple Managing Director Navin Gupta. Ripple is not an ordinary company, sabi niya rito. We're here to make a dent in the universe. Lagi niya sinasabi yan, mga lodi. Ay, lagi ko narinig sa mga officer ng ng Ripple. No? We will make a dent in the universe, sabi nila. Cross-border remittance is a $155 trillion problem. We solve this. Ay, maganda talaga. Nagsusolve sila, no? We're like Google is for search, Ripple is for remittance. So, pakinggan natin si Idol. On Ripple's roadmap, in your opinion? To put you on the spot here. No, it's very simple. So, I think one thing, if there is one message that you can get in this room is Ripple is not an ordinary company. We are not here to have a small market share or do X, do Y, and make small amount of money or something to happen. We are Ayun yung isa sa mga gusto kong sinabi niya, mga lodi. Hindi kami nandito para gumawa lang ng konting pera, ganun, na gawin lang yung ganito, maliit na bagay yung magagawa namin. Hindi kami nandito para doon, sabi niya. here to make a dent in the universe. Oh, di ba? We are here to make a dent in the universe, sabi niya. Thing to happen. We are here to make a dent in the universe. Either we will change the remittance universe, the way you understand, the way value gets transferred across the world, between people, between institutions, or we will just fade away. So parang sabi niya, kung di namin magagawa yung pakay namin, hindi na lang, parang ganun. Parang 1:1 to, mga lodi. No? Parang do or don'ts. So it's almost 0 or 1. And Ayun, almost 0 or 1, no? Kumbaga, hindi namin kaya, hindi namin magagawa, wag na lang, alis na lang kami. Pero kung magagawa namin, yun na yun. Ayun na yung pagbabago sa lahat. Some of it comes from our Silicon Valley arrogance. Some of it comes from, that's the reason 6 years ago, we were born with the mission of moving money like information moves today, right? And we are making it possible working with the existing ecosystem. So I think this is a key differentiator about Ripple. And that's the reason we are a monoline company. Every day we get tens of ideas to say, why don't you do security settlement? Why don't you work in trade finance? Why don't you do X, Y, Z? And what we tell them is, just cross-border remittances is $155 trillion problem. We'll solve this first. We'll make a difference to everybody who's present in this room. And once we have made the difference, then only we will look at something else. So we are like, Google is for search, Ripple is for remittances. And that's what we're going to do. We're going to do it right, and we will not rest till we earn your respect and your business. Grabe yun, mga lodi, no? So talagang dun sila nakapokus. Kaya kahit meron mga nag-message sa kanila na, ganito, ba't tayo nyo gawin ganito? Maganda naman yung technology nyo. Gawin yung ganito. So sabi nila, di ba? Hindi, magpo-focus muna kami dito. Pag sa magawa namin to, saka kami kuha ng iba. O kung ano man yun. Di ba? Grabe, di ba? Ang lupit, mga idol. So ito naman, punta na tayo dito. Ito yung sinasabi natin na hit, miss, or overshoot, mga lodi, no? Pag na-hit, $27. Pag nag-miss, $18 lang. Pag nag-overshoot, pwede siya mag $200, no?
The chart below is based on the monthly time frame and reflects our analysis of hits, misses, and overshoots using linear regression on a log scale. This analysis is grounded in a two-standard deviation model. O ayan, no? So parang ganito mga lods, no? Ito yung mga na-hit oh. Etong kulay blue na naguhit na yan. Mga lods, no? So na-hit yan, na-hit dito, nag-overshoot dito 500. Tong 2017 to mga idol. No, 2017 nag-overshoot siya, umabot siya ng 570% and then na-hit ulit yung guhit, mga lods. Na-hit ulit nung April 2021, mga lods. So ngayon, pag na-hit mga lodi, sabi dito 27 dollars. Pag nag-miss, hanggang dito lang tayo, $18 lang mga lods, no? Medyo mababa siya dyan sa kulay blue. Pero kapag nag-overshoot siya, tulad nung sa nangyari ng 2017, baka umabot ng 200 mga lods. No, grabe, no? Grabe mga idol. So, may na-miss kasi dito, mga lodi. Ayan, nakita nyo to. Nag-miss tayo nung April 2021 eh. No? So, na-miss niya yan. So, medyo mababa. Hindi niya naabot, no? So ngayon, kung mamimiss man natin, hanggang $18 lang. Pero kung may hit natin, 27, at kung mag-overshoot is 200. Grabe yun, mga lodi. Paldo ka na. Sino ka man nakikinig. Diba? So ayun, grabe, grabe. So ano sa tingin nyo, mga lodi? May hit ba? Mamimiss ba? O mag-overshoot ba? So medyo marami-rami tayo ng news ngayon, mga idol, no? So marami-rami kayong magko-comment dyan kung saan yung pumukaw sa damdamin nyo. Pero ito, may last news tayo dito, mga lods. Nakita ko lang sa Facebook. Grabe to. Ito. Kilala nyo ba kung sino itong mga to, mga idol? Ito ngayon yung mga DPWH contractor. Mga ano sila? Mga tawag dito, boys? Anong tawag sa mga to? Celestial Dragon. Mga Celestial Dragon sila, mga lodi, no? Mga solid na mayayaman to, mga lodi. Pero ano ba yung napipil ng mga Pinoy? Gawin nyo yun sa mga Celestial Dragon. Ito daw. Tinuntok ni Luffy. Grabe. Isa to sa mga nakaka-hype na, na episode ng One Piece. Yung sinuntok nyo yung Celestial Dragon, nag-black and white. Bumalik siya sa manga eh. Binalik siya sa manga ni Luffy, mga idol eh. No, nag-black and white. So, yun. Grabe. So, check natin yung mga comment nyo. Tampo na naman kayo eh. Basa-basa tayo ng comment. Ay, hindi natin ito basahin. Sana. Comment na ay video natin kanina. Yung merong na-disgrasya nga pala. Ito yung ito yung nawalan ng sounds. Naragis yan. Bad trip. So, si Rape. Rape agad na basa ko. Si Ray Pimar na lang. Ayan, shoutout sa'yo. Hataw talaga mga biyahe dyan, idol. May bahay din kami dyan sa Kamarin Kiko. O sa Kiko, sa Palengke, si idol. Si Newbie Trader, shoutout sa'yo. Oo nga sorry idol ha. Si Animal Slabber, 5 pesos isa. 3K ko kay Kronos, naging 12K. O, congratulations agad sa'yo, idol. Paldo si idol, no? Salad Channel, shoutout sa'yo. Ingit you, gaya me. Uy, grabe, 4 pesos na nakabili si idol. Paldong paldo. Si Mark D. Mapilis. Ayan, boss. Wala yung nag-sign language sa lower right ng screen. Oo nga eh. Kasi, basta, ayun na yun, mga lodi, na-mute ko. Si Nora. Ito, tinignan ko yung mic ko, baka nakamute na naman eh. Si Nora Torres. Hulaan ko, Boss Jeb. Cherano baka ba ng chatter kay Labarios? Hindi idol eh. Hindi, ayoko sabihin yung boss ko eh. Dito lang ako sa Brixton. Ayan. Pero yun, sa Brixton kami, mga lodi. Si Meowsi. Ayan. Si Kronos lumipad na, si Sol lumipad na rin, si Jeblo nakamute. Ano ba yan? Oo nga eh, sorry. Si Pax Strategies. Boss Jeb, saan mo na bodega ang H-Bar at XDC? Diba? Di pwede.
sa Trezor yung mga coins na yan. Ay, hindi ko sure kung hindi pwede kasi nandito pa siya sa Bitget ko eh. Hindi ko pa natatry ilagay sa Trezor. Pero sa tingin ko kaya yun. Kasi yung HBAR tsaka yung XDC may sarili silang network eh. Ayun yung alam ko ah. 'Di ba? So, I'm not sure, hindi ko pa sila kasi nililipat eh. No? Pag nagkalipatan na siguro saka ko lang malalaman 'to. Ayan. Pero salamat sa timbre, idol ah. Pero ngayon nandito pa sila sa Bitget ko eh. Siya nga pala, sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung link natin sa baba ng description. Check nyo yung mga link dyan. Mga Lodi, maraming malulupit dyan mga idol. May mga discounts kayo dyan, bonuses, at Christmas gifts. Oy, yung yung 5,000 Kronos ko, Boss Jeb, nabili ko ng 5 pesos last month. Worth 20k na ngayon. 5 times na. 80k profit na ako. Oy, congrats sa'yo agad. Si J-Lo, shoutout sa'yo, idol ah. Si We're pa in Japan. Ayan. Boss Jeb, nakamute sayang. Oo nga eh. Sorry ah. Ferdinand Dizar, shoutout sa'yo. Si Sky Ed. Taga-Senate ako, idol. Lapit lang pala natin. O, taga-Senate ka lang pala eh. Marami akong brad dyan ah. Si Romeo Jr. Villanueva. Boss Jeb, Saros, yung October 2024, nasa 0.09 pesos lang yan. Ngayon, 19 pesos na. Hindi ako nakapaglagay. Yun lang. Yun lang, Romeo Jr. Grabe naman, oh. Dahil kababasa ko sa Google ng price prediction, nabasa ko kasi sa wallet, investor dyan sa Saros ay, ayan, nagtingin ako. Yun nga, mga Lodi, no? Kaya dapat, hindi lang, sa bagay, hindi kasi natin alam eh, mga Lods eh. So, yun lang, malas, di tayo nakabili. Ako rin naman eh. Sayang, wala sa Binance at Bybit paring Kronos. Okay. Wala ba sila sa Binance tsaka sa Bybit? Parang, ba't wala? Yun, crypto.com yun, mga Lodi, matindi yun. Si Ewing TV, Palmera, tumira kami dyan. O, yan. At ano ba? Parang mali pagkabasa ko, Palmera, tumira kami dyan. Tumira kayo dyan? Joke lang, idol. Si Aldrin Matalog. Shoutout. Dinaytaduran, parang walang ng audio. Nga, idol eh, sorry. Ayan, na-mute ka. Si Triggeress. Triggeress nga, ayan. Wag. Lalo tayong magiging lugi dyan, mga idol, pag di ka bumoto. Sasayangin mo ang iyong karapatan. Ayun lang ang iyong kapangyarihan eh, mga Lods eh. Di ba? So, huwag mo sayangin. Iboto mo na lang yung sa tingin mo okay. Ganun. Stringendo. Ayan. Oo nga, sorry idol. Si Juna Bendaño, shoutout. Si J-Lift Calior, shoutout sa'yo. Si Jigs, idol. Yung Ordi, may bullish news sa September 2. Hindi na siya meme coin. Oh, nako, sige, titignan natin yan. Pete Pelizardo, shoutout sa'yo, idol. Sama Remfire TV. Kaya ako ayaw ko sumakay sa front seat ng jeep. Bukod sa mainit ang makina, delikado pa sa ganyan. Delikado talaga pag chupol yung nagmamaneho. Bilhabi, shoutout sa'yo, idol. Sorry. Si Palo Kuis, katakot, idol. Nagpupunta ako dyan banda sa Palmera din. Ayan. Nawala ba talaga? Opo, nawala po eh. Sorry po ah. Si General Torre. Hindi. General Everything. Basura man. Ayan, shoutout sa'yo. Pilhabis. Kawawa naman yung mga nagsigasya. Sana Lods, minor lang. Hirap pa naman ng buhay ngayon. Gasas, God bless. Lalo ni si ate. Nabalian ng payon. Grabe yun, mga Lodi. Sipin mo, parang papasok sa trabaho yun. Hindi mo alam kung may asawa, may anak na yun. Ako, delicate yun, mga Lodi, no? Sagutin ng operator yun. Kawawa talaga operator eh. Tapos makukulong yung driver. Sino magbabayad dun sa mga disgrasya niya? Di yung operator. Kaya pag ikaw operator ka, mamili ka ng mga driver na papasok mo. Pag addictus, benedictus, wag mo nang anin yan. Sorry idol, Senor. Demon Cat, grabe nga Lods eh. Isipin mo yung project na Cat's Eye sa kalsada.
na naka-installed, binulsa ng mga buhaya worth 9 billion pesos dahil sa super duper extraterrestrial overpriced price per piece. Grabe, ayun yung cat's eye sa mga hindi nakakalam. Ayun yung umiilaw pagkagabi, mga idol. Na, ayan, pansinin nyo, pag saan ba yun? Sa EDSA ba yun? Sa Commonwealth? Basta pag minadadaanan ka nun, pag napupunta sa ilalim ng sakyan, di ba kukusa siyang umiilaw? Tapos pag lumampas ka na, pag umaga, mamamatay na. Kasi umiilaw talaga ng kusa yung pagkagabi. No? So, ayun. Ayun yung pinakamahal daw ngayon na ginawa. Alam nyo, mga Lodi, sa DPWH, yung nakikita nila ngayon, wala pa yan, mga Lodi, sa flood control lang yan. Sa flood control lang yung trillion na yan na nawawala. Paano pa yung ibang project ng DPWH? Hindi lang flood control lang project ng DPWH, lahat ng may kalsada project nila yan. Isipin nyo kung gaano kalaki yung nakurakot ng mga sutoy na yan, mga Lodi. Dapat dyan tinatali sa puno, tapos isa-isa kukurot yung mga Pinoy eh. Di ba? Kasi pera natin yung ginista nila dun eh, no? Grabe, mga Lodi, no? Di ko mapigilan ang mag-comment about sa aksidente. Ang husband ko, biktima ng aksidente nitong August 2. August 2 lang? Nakaraan lang, idol. Walang-wala na. Ay, walang-wala sa hinagap ko na mangyayari yun sa kanya. Maingat siya mag-drive. Pero sinalubong siya ng walang ingat na driver. Ang bata pa niya para mawala sa mundo. Ay, naku. Sobrang sakit, idol. Bigla akong nawalan ng asawang mabait at responsable. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap na wala na siya. Oy, JD Asultilia. Idol, condolence. Nakikirami kami, idol, Nako. Sensya ka na, naalala mo si husband mo sa news ko, Yan. Sorry. Sorry po. We love. Kasi dapat yaman na. Yan. Sorry po. 7K. 70K. Kronos here. Hold muna, idol. May ETF approval pa sa SEC sa September 18. Ayan. Maraming kasabay yung Kronos. Isa yan sa mga binanggit ng ni Donald Trump. At siya pa nga yung huli. Nagulat nga tayo nun. Di ba? Sabi natin, uy, may Kronos dun sabi natin. Sorry, dami naman. Ang dami yan, 70K. Tingnan natin nga kung magkano na pera ni Idol. Tingnan natin pera mo, Idol, Kronos. Tingnan natin pera ni Idol. Dapaldo si Idol. 1, 2, 3. Oh, meron kang 1.4 million. Di ba? Si Idol ay milyonaryo na siya. Meron siyang 1.4 million, na halaga ng Kronos. Pesos yun, mga Lodi. Congrats sa'yo, Idol. Baka naman. Mukhang papaldo sa 5K na Kronos ko. Ayan, sabi ni Del Rey Non. Shoutout sa'yo. Si Jaris TV, nakabili ako niyan, Kronos twice. Sa 4 pesos at 5 pesos since June, July, pati sa account ng wife ko, nalagyan ko din ng Kronos. Target TP namin, 5. Pag nag $5, 20% lang kukunin namin kasi hold namin for long term. Kasi pwede niyang marating yung narating ni BNB sa future. O, ayan. Sabi ni Jaris TV, congrats na agad sa inyo. Sana all, kailan kaya ang AIDA para makapag-tip na TP ko na. Wait nyo lang ang time to shine ng mga coins nyo. Jeffrey Tan, shoutout sa iyo. Ayan, sorry nawala. Lawrence Pasit, basta si Lawrence. Ayan. Taga-Almar ka rin ka pala, Boss Jeb. Taga-Kamarin ako, idol. Pero hindi sa Kiko, Basta dito lang sa Kamarin. Malaman kasi yung Kamarin, No? Pa-shoutout, Lods. From Hong Kong. Everyday ako nakikinig, Lods, kahit may work. Thanks. So, yan. Shoutout sa iyo, Baby Vlogs Learning. Grabe ka talaga sa atin. Grabe talaga sa atin, no? Wala man lang proper tools para sa mga ganyang aksidente. Oo nga Pero nung sa video ko kasi wala pa ata yung mga sagakaalookan na rescue. Pero nung dumating daw agad naman.
Si Kabayan Crypto, shoutout. Baby Vlogs Learning, nawala ang audio. Yes po, sorry po. Si Larry, shoutout sa'yo. CryptoCus, shoutout sa'yo, idol. Si Quantum Epic, ayan. Si Dex Renz Channel. King Shang Sheng, always yan, shoutout sa'yo. Si Unbelievable, shoutout sa'yo. Jude Martin, yes po, shoutout po. Skylab po. Pasablay ng pasablay, Tito J, sabi ni Roy. You're at the peak nung mga nakaraang week sa mga videos mo, pero lately parang may kulang. Nagkukulang na ako sa iyo, idol. Alam namin, hindi lang naman ito ang pinagkakabalahan mo sa buhay. Sa buhay-buhay. Pero baka kasi mawala ang magandang sinimulan mo. Anyways, focus sir kung ano mas importante. Ayan. O nga kasi nga, medyo naging busy tayo ngayong August, no? Ngayong August ba? Tama, August. Medyo marami tayong ginawa, marami tayong event na pinuntahan. Busy si Lolo. Busy yung Lolo nyo eh. Ayan. So ngayon, pag ano naman, bumabawi naman tayo mga idol. Pasensyahan nyo na ako ha. Ayan. Pero hindi ako lasing. Sabihin nyo, lasing na naman si J Blue. O nga Lods, $15 ko na halaga sa Kronos ngayon, naging $65. O kicks na sana kunin kaso na nakastake ng 6 months. No, ayan, sabi ni Summer Play, shoutout sa iyo. Si Ellie Joe, yan, shoutout sa iyo. Si Sela Bila, si Hal Green Lim, si Roy Mel Bin Andres, shoutout sa iyo. Si Dol Pansero, opo, sorry po. Si John Wick, magbago lang ang Pinoy kung magpa-firing squad yung mga corrupt sa flood control. O, yan. Tandaan nyo mga Lodi, hindi lang flood control yan. Napakadaming yan ng DPWH. Lahat yan halos sa kanila eh. O, si King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Ito si Idol, si Benz yung si Benz yung una ko nabasa, kaya sa kanya ako nag-comment eh. Ayan. Si Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Bitcoin Honey, si Clavis, ayan. Kaya dapat talaga bago mag-issue ng driver's license, dapat meron muna practical test. Meron naman, idol. Kasama naman sa kaya lang kasi, meron naman yan. Ayan naman talaga yung proper. Kaya lang, syempre, merong mga fixer. O, yan. Meron mga fixer ngayon. So, yun. Tsaka siya nakakuha ng lisensya. Yung iba nga, may lisensya, di mo marunong mag-drive eh. Ano lang eh. Tawag dito. Valid ID lang eh. Mangyayari yan kung may survey muna sila sa mga kailangan ng mga tao at gagawa ng solusyon ng mga problema na madalas hinaharap ng mga tao. Yun pang matagalan na solusyon, hindi yung pang band-aid lang. Tama ka dyan. Tumahimik, ayan. Tumahimik sila, idol. Si Ferdinand, yan, shoutout sa'yo. Si Mosulingo, shoutout. Si Kevin, always yan. Kevin Alopio, shoutout dyan. Lagi ako binibigyan ng news dyan eh. Si Eket Gaming, shoutout. At si Disley Nimalangan niya, ayan, shoutout sa'yo, always idol. Ay, pangatlong beses mo na ata naging champion ha. So ayan, maraming salamat sa mga nanonood sa inyo, no? Bukas ulit, mag-update ulit tayo ng umaga mga idol, alam nyo naman yan, no? At babawi ako sa inyo, huwag kayong mag-alala mga lods. No, meron lang talaga tayong mga inuunang konti eh. Mga lods, kaya ganun yung nangyayari. So ayan, pagpasensyaan nyo na yung Lolo Jeblo nyo. Bawi ako sa inyo bukas ng umaga mga Lodi. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo at... What's up? Guess who's back? Guess who's back? Okay, bye. Back na daw siya.